Welcome back po dito sa Buhay sa Canada. Wake up na, nandito na tayo. Ayaw magtingin dyan, anak. Hindi ka ang ulugit na. Good progress ha. Humaba ka ngayon ha. 3 kilo na siya. Tapos bumigat ka ngayon ha. Kaya pala dede ka ng dede ha. Tako mo ha. 2.27 to 3 kilo na siya ngayon. Ayan, welcome back po dito sa aming channel. Today's video ay tungkol sa family doctor, which is nag-apply kami 6 months, ganun, ang tagal. So dito parang nagkakaubusan ng family doctor, pahirapan ang pag-apply. Kung maswerte ka na lang kung makakita ka agad, pero dapat mag-apply ka na ng maaga-aga pa kung kayo yung parating na dito sa Canada. Kasi iba dito nga, sabi nga namin sa dati naming video na kapag wala kang family doctor, masyadong hassle, kumbaga. Kaya good news kasi in-inform si Commander na meron ng right na doctor para sa amin, which is ngayong araw nandito kami sa clinic sa pidya ni Mokang. Tawag namin Mokang. Tawag kasi sa kanya ng lola niya Mokang eh. So ayun, last day, parang ang tagal din namin bumalik eh. Ngayon pinababalik kami after 2 months, which is yung check up nyo today may progress. Kumaba siya tapos bumigat. Kaya yun, and then yung feeding niya pwede naman daw naming palitan, which is pwedeng gawing, I mean, powder milk ba yun, Mami Joyce? Yeah. So kung gusto nyo mag-apply ng family doctor ng maaga-aga pa, pwede kayong mag-check online, mag-fill up ng application. Mami Joyce, paano ba yung ginawa mo dati? Naghanap ako sa website. Find doctor. Yeah, find doctors through website in your area. Doctor.ca yata. Oo. Pero ano yung sinabi mo kanina, yung mag-walk-in ka or ano ka? Kapag wala kang family doctor, pupunta ka sa walk-in clinic. Walk-in clinic, tapos pwede kang magtanong. Hindi, sasabihin nila kung paano mag-register sa Health BC. Okay. Na makakuha ng family doctor, pero matagal. Kasi 9 months na, simula nang nabuntis ako, wala naman tayong nakuhang family doctor. Nung naghanap ako sa find doctor, tsaka lang ako nakakuha. Kaya yun, so make sure na mayroon kayong ganyang bagay dito. Kasi pag buntis kayo, ni lahat ng walk-in clinic tinatanggap. Napakahirap, lalo na kung yun nga, lahat, number 1, service. Pag wala kang service, hassle sa'yo, magbabas ka, maglalakad, mag-aantay, malamig sa labas, ganun. Tsaka hindi ka makakuha ng OB, tsaka ng pedjack. Kumbaga, each appointment mo, kapag wala kang family doctor, dadaan ka ng walk-in clinic, tapos iba-iba yung mag-handle sa'yo. Oo. Unlike, meron ka talagang doktor, no? So yun, tatawagan kami by tomorrow na yata, tomorrow na tawagan kami. Kung ano yung sasabihin, di-discuss, mga ganyan. Tapos isasama namin si Mokang kasi sabing ganun, parang hindi pa yata siya kasali. Iko-confirm pa kung kasali siya. Sinama ko siya sa email. Sabi ko wala pa siyang health number, MSP. Wala pa sa MSP. Na-apply ko yun noong September. Tapos kanina nagtanong yung video niya kung may tanong, tinanong namin yung sa reflux niya. Yun nga, ganun, normal lang daw yun kasi nga bata pa. Habang tumatanda kasi yan,
parang nag-growth yung mga kalamnan niya. Ganun. Kasi parang dito doon sa pag nag-feed siya, parang yung maakyat pa yung kinain niya. So habang tumatanda siya, nagde-develop yun. Tapos yung silent reflux niya unti-unting nawawala. Hindi naman grabe yung reflux niya. Mas mahirap lang sa nagpapabirth. Yun. Ginagawa namin, instead of 30 minutes, ang ginagawa ko, pinapatagal ko ng 1 oras. Ganun. Anyway, so yun yung schedule na ngayon, yung appointment namin. Pero may pupuntahan pa kami, pupunta kami ng grocery, kaya nandito muna kami sa area ng clinic kasi pinapadede din isa kasi gutom. Na late kami, tumae. Minsan pag tumae nasa harap, tapos minsan nasa likod. Kanina nasa likod, lumabas. Ang higpit na mahigpit. Di naman maluwag yung yung pampers niya. Ginawa namin, pinalitan namin ng size. Yun. Kaya yun lang yung payo namin for now, kasi marami sigurado dyan na magugulat, magtatanong kung bakit ganyan. Ganito ang kalakaran dito sa loob ng Canada, na sa pamilya isang doktor lang ang titingin sa'yo. Ganun ka dito. Sa Pilipinas kahit saan pwede ka Kaya So yun mga pards, pabiyahe muna kami, pupunta kami sa grocery store kung saan sa pinamimilhan namin na mura. Kasi noong mga nakaraang buwan, pupunta kami sa mga Save on Food, Costco, ganyan. Pero dahil sa sobrang mahal ng bilihin, pinipilit namin maghanap ng murang store na mabibilan, which is para makatipid. Sa Lucky tayo pupunta. Sa Lucky store kami pupunta. Yan yung in-install ko para kay Mokang. Tignan nyo yung car seat na yan mga parts, no. Iba dito, no. Dapat sana meron man lang parang malalim-lalim sa gitna nan, no, para hindi siya natutumba or ano. Kasi dito bawal lagyan ng unan sa gilid Pilipinas kahit no. Ewan ko lang kung tama ako Pero may mga car seat na design na meron talagang parang unan sa dito. Kasi dito hindi mo pwedeng lagyan ng dagdagan ng hindi ka pwedeng mag-improvise kumbaga na wala doon sa pagkabili mo ng car seat. Ayun na, chupon. So ayan mga pards, nag-iiyak yung bata. Hindi matali. Pinakalma lang muna namin. Sa mga curious dyan kung nasaan kami, nandito kami sa Surrey, British Columbia, which is laging naulan. Sabi nga, instead of Vancouver, tawag nila Raincouver. Tapos dalawa lang ang season dito sa lugar namin, winter saka construction. Kasi construction tuwing summer, spring, laging may construction dito. Makikita mo may mga cone. Ayun nga mga parts, kanina may nakita ako sa Facebook, isang page dito sa Canada na sabi sa post, anong mas gusto mo? 20 million pesos o mag-stay sa Canada or manirahan sa Canada? Tapos maraming mga nag-comment, mas gusto daw nila dito sa Canada, ganyan, kaysa sa Pilipinas. Meron din namang kabaliktaran ng comment na yon, mas gusto nila yung 20 million pesos. And then no, not 20 million pesos. Yeah, 20 million cash kumbaga. Tapos
itatayo daw ng negosyo, ganyan. Tapos bibili ng properties, and then pupunta ng iba't ibang bansa, ganon, vacation. Di wow. Pero kanya-kanya naman tayo mga parts ng ng opinion. Pero mga parts, maiba tayo, no? Ito ay para sa amin lang naman, no? Kasi yun nga, sa Pilipinas, hindi naman tayo kayamanan, laki tayo sa hirap, na yun nga, namulat tayo sa mga bagay-bagay sa Pilipinas na pagdating sa pamumuhay, no? So yun, mas gusto namin mag-stay dito sa Canada kaysa sa Pilipinas. Pero hindi naman namin sinasabi na hindi kami uwi ng Pilipinas. Siyempre nagbabakasyon, ganyan. Kasi yun nga, magpapa-dual citizen kami. Yun. So instead of 20 million cash, dito na lang kami. Kasi bakit? I take boat. Bakit? You take boat? Pwede naman. Ako ka mamimili. I take 20 million cash while staying in Canada. Baka ka magsistay sa Pilipinas with 20 million cash. Kasi mga parts, napakalaki ng nagkaiba pagdating sa government benefits. Number 1, healthcare, education, benefits. Ang layo. Mantay mo, ma-hospital ka lang sa Pilipinas pag wala kang insurances, wala kang savings. Kung na-hospital ka sa private, kahit public pa yan, ang sakit sa bulsa. Dito, once na maging residents ka o citizen, labas ka na dong sa ganong problema. Kasi wala kang babayaran lalo na sa, yun nga, pag nasisaryan yung asawa mo sa panganganak or anumang mga sakit, ang layo. Tapos sa education, yun nga, education libre dito. Although libre naman sa Pilipinas, pero iba pa rin yung quality of education dito. Yung bata may allowance hanggang mag-18 monthly, nagbibigay yung government. Sa Pilipinas, di ba? Tapos isa pa mga parts, yung napansin namin dito, maraming dumadating dito na mga bago na parang nakikipagkompetensya sa mga matatagal na dito pagdating sa lifestyle, na kabago-bago pa lang dito kuha na ng ganito, bili ng ganyan. Nakikisabay kumbaga sila sa mga lifestyle ng mga matatagal na dito. Bili ng sasakyan, bahay. Meron nga kaming napapanood sa YouTube na student kumuha na ng bahay. Anong assurance mo doon? Siyempre student ka pa lang, di ba? Wala ka pang pinanghahawakan na yung baga masasabi mong settled ka na, kumbaga PR ganon or citizen. Ang haba ng ang haba ng journey nun. Kung student ka, kumuha ka ng property, tapos bungalow, napakaganda pa. Dapat ka lang, maging practical. Isa pa yung pinapanood ko si Kainags. Panoorin nyo yun. May kakapulutan kayong magagandang bagay sa buhay nila dito at base sa experience nila. December na dito, hindi pa rin nag-iis ng mga parts. Sa ibang province din, ewan ko, taon-taon iba-iba ang bagsak ng snow dito. Nakaraan December yata, December 1 or November katapusan, bumagsak na yung snow. Grabe, unang snow ang daming na stranded sa street. Baka mangyayari niyan ngayong taon ni yung matatapos yung snow season parang mapapahaba pa parang ma-adjust. Baka January pa. Ano kaya magiging driving condition sa Pilipinas pag umuwi kami mga parts? Parang maninibago ako sa pagdadrive sa sa highway. Kasi dito talaga iba.
Pilipinas, bara-bara eh. Nalala ko nung nagta-tricycle ako eh. Singit-singit. Ito kahit yung mga sakyan, walang bigayan, una-unahan. Mami Joyce, ikaw anong madadagdag mo doon sa sa nagbabalak pumunta dito as student pathway? Marami kayong pera ko. Oh, kung marami kang pera, go. Kung mayaman ka sa Pilipinas, sige, go mga pards. Pero huwag kayong mag-expect na mayaman kayo. Oo, kasi napakamahal dito. Iba ang cost of living. Kung privilege kayo sa Pinas, hindi kayo privilege. Tama. Kaya huwag kayong umasta na mayaman kayo. Yes. Kung gusto nyong sunod or makasabay sa pamumuhay dito, maraming nagbabalak na i-grab yung ganyang pathway. Kasi napakabilis ng proseso, makakarating ka agad kayo dito. Pero ang consequence nun napakarami. Yun nga, mag-aaral ka, magpo-focus ka, syempre. Tapos iisipin mo yung bahay mo, yung pagkain, yung bills like internet, and marami. Kaya yung mga kababayan natin na nandito na student pathway, ang ginawa nila, sinama nila yung partner nila dito. Sila ang student, tapos yung partner nila ang nagwo-work, parang tulungan. Pero ang opinion lang namin para dyan mga parts, no, kung meron naman kayong pwedeng applyan na trabaho, yun na lang yung grab yung pathway. Kasi once na nakakuha kayo na experience dito, kung sa amang probinsya, lalo na sa mga hindi masyadong populated, mabilis ang pagkuha ng resident dyan. Yun ang malaking bagay. Unlike student pathway, syempre mag-aaral ka, bubunuin mo yung 2 years o 4 years, tapos after nyan maghahanap ka ng trabaho, pahirapan pa, hindi mo sure. Although may mga kababayan naman natin na may mga swerte sila na nakahanap agad ng trabaho, pero yun nga, kukuha kayo ng experience, mga 2 years ganyan, and then a-apply kayo ng permanent resident, ganyan. Depende sa stream kung saan kayong lugar mapupunta. Ano lang dito, kasi yung mga kababayan nating mga dumadating dito na may kaya sa Pilipinas, akala nila ang buhay dito alam mo yung parang nagbabakasyon ka lang. Hindi, ang pera nauubos yan. Kaya napakalaki ng pinagkabi ng mayaman ka sa Pilipinas dumating ka dito. Tapos compare doon sa mga taong hindi naman, yung sakto lang kumbaga, na nakarating dito na alam nilang i-handle yung lifestyle nila dito. Kaya nila makisabayan sa pamumuhay. Tiyaga lang naman dito sa trabaho, wag ka dapat mapili. Marami kasi mapili eh. Nga pala mga parts, kung mapapanood mo tong video na to, yung company namin nag-hire ng technician, service specialist / technician. Pangalan ay Ecolab. Sa Ecolab ako nag-work mga parts, which is dati sa restaurant kami. Lumabas kami sa ganyang industry kasi nakakapagod eh. Kaya nagpapasalamat kaming dalawa at nakalabas kami doon. Yun, maganda doon mga pars kung hindi kayo maarte sa mga sa mga peste. Yun. Pero hindi naman araw-araw kayo ng mga peste. May mga majority nag-specialize kayo ng mga business dito.
Ano nyo yan, mapagdadaanan nyo yan, malalaman nyo yan kapag na-hard kayo. At bakit nandito ako sa ganitong industry? Unang-una, hindi naman ako maarte sa daga, ganyan. Kasi napakaganda ng benefits. Hawak mo yung oras. Kung ikaw yung taong naghahanap ng trabaho na yung hawak mo yung oras, walang amo, minsan mo lang makikita sa isang buwan, tapos paid training, paid travel, ganyan, may sarili kang sakyan mula sa kumpanya, tapos makakatrabaho mo mga puti, yun. Remotely pala yung job, mga parts. Kung interesado kayo, punta lang kayo sa website. Nakapost pa yung hiring nila doon. Parts, bad news, nasa loob na tayo ng supermarket, kaso may signage bawal mag video or mag vlog dito, pero papasimple na lang tayo, so singit-singit. Love, bakit ito ang binili mo? Taksil ka sa sarili nating bansa, ha? Yung dumi, ayaw mo ng pasit kanto ng Pilipinas? Ito. Oh. Ayun, kiliman. Mga parts, ganda nyo, Pudgy bar, ganda mo, halos ano eh, ayan, produkto ng Pilipinas yan eh, ayan. Ayan mga parts yung pinamili namin. Bali ang total 171. Ayan mga parts, pinakita ko yung grocery namin. Bali ang total is 170 plus. Mura na kasi pagka sa ibang supermarket like Save On Food or Walmart, malamang 200 plus ang bill nun. Kaya papakita ko yung harap ng store para pag dumating kayo, baka matandaan nyo, di ba? Ayan mga parts, Lucky Super Market, which is lahat ng mga parang most ng paninda ng Pilipinas meron dito. Makita nyo, mura. Bawal kasi ng mag-vlog dyan sa loob ng matagal eh. Kaya pasingit-singit lang tayo ng video. So paano ba yan mga parts? Hanggang dito na lang tong video na to. Bago ko putulin, lagi nyo tatandaan, tuloy ang buhay sa amang kayo sa lupalok ng mundo o dito sa loob ng Canada. Tuloy lang.